Mga kwento ni Felmo. Nakatapos ako sa kursong education at naging ganap na guro sa Batangas kung saan ako dati nag-elementary. Nakakadalawang taon pa lamang ako sa pagtuturo ng dumating sa buhay namin ang hindi ko inaasahan na hindi pang karaniwang trahedya. Isang gabi nang makauwi ako ng bahay galing pagtuturo sa paaralan, naabutan ko ang lolo ko na noong mga panahon na yun ay sobrang tanda na. Ang nanay at ang tatlo ko pang mga kapatid na umiiyak. Agad ko naman silang tinanong kung anong nangyari. Niyakap ako ng nanay ko at nagwika ito ng, "Anak, Edu, wala na ang tatay mo." "Bakit, Nay? Saan pumunta yung tatay?" "Nung una, sir, akala ko ay sumakabilang bahay lamang pero mali ako ng inaakala. Tinuro ng lolo ko ang kwarto nila nanay at tatay. At nang pumasok ako, nakita ko si tatay na wala ng buhay nun. Meron itong isang malaking butas sa dibdib na parang sinuwag ng kung anong hayop na may matulis na sungay o parang tinusok ng malaki at matulis na bagay. Bukod pa doon, kulay ube din ang buong katawan ng aking ama, mula ulo hanggang paa. Dito, Sir Seth, ay bigla akong napaluhod at napaiyak. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Umiiyak ako, nayakap ang katawan ng tatay ko. Bumulong-bulong na parang siraulo kung bakit sa dami ng masasamang tao sa mundo, ama ko pa ang dapat mawala. Bigla na lamang sumigaw si lolo at nagmura ng, "Lumayas kayo! Hindi pa ba kayo masaya sa ginawa niyo sa anak ko?" Kasabay noon ay nakarinig ako ng parang tumatawa at malalakas na pagaspas palayo. Agad naman akong lumapit kay lolo kung ano ang nangyari kay tatay pero ang sagot ng lolo ko, "Apo, sa ngayon ay asikasuhin muna natin ang dapat para maiburol at mailibing ng maayos ang tatay mo." Hindi na ako sumagot dahil alam ko sa sarili ko. Masakit din para kay Lolo Crisanto ang pagkawala ni Tatay Jose. Tanging pagyakap lamang din ang nagawa ko kay Lolo para damayan siya sa bigating nararamdaman. Kinabukasan, dahil sa may trabaho naman ako at may ipon, naibili ko ng maayos na ataol si tatay. Unang gabi pa lamang ay nagdagsaan na ang mga tao sa pagpunta sa lamay niya. Lalo na mga matatalik niyang kaibigan, kababata, kumpare, at mga makasama sa trabaho. At higit sa lahat ay ang mga taong natulungan ni tatay sa panggagamot niya. Bakas sa mga mukha nila ang lungkot, lalo na ang kaibigan niyang si Mang Fredo at isa sa mga ninong ko na isa din sa manggagamot na nakasaksi sa lahat ng pangyayari noon. Nagkwento din sa amin ito kung ano ang tunay na naganap ng gabing mabawian ng buhay ang aking ama. Ayon kay Mang Fredo, galing sila sa kabilang bayan kung saan sila pumunta para manggamot ng isang taong nabarang umano. Naging maayos naman umano ang panggagamot at naalis nila ang sakit na dumapo sa taong ginagamot nila noon. Agad naman silang nagpaalam at umalis dahil nais ng ama ko na makauwi kaagad ng maaga para hindi na abutin ng 10 oras ng gabi. Pero sa kalagitnaan ng paglalakad nila, ayon kay Mang Fredo noon, may 7 kalalakian ang humarang sa kanila at alam agad nilang hindi mga normal na mga tao yan. Mga aswang. Kinausap pa umano ng tatay ko ang umanong 7 lalaki pero tanging ngiti lamang ang tinugon ng mga ito
at kitang-kita ni Mang Fredo sa harapan nila mismo na nagpalit ng anyo ang mga lalaking yon. Sa pagiging mga aswang, agad na umatake ang mga ito. Wala nang nagawa pa si Tatay at Mang Fredo kundi lumaban na lang. Habang nakikipaglaban ay nagawa ng tatlong nilalang na umatake kay Mang Fredo na mapahiwalay kay Tatay. At habang abala si Mang Fredo para protektahan din ang sarili niya, doon niya lang napansin na suwag-suwag na ng isang nilalang si Tatay Jose at nakatusok na ang matulis na sungay sa dibdib ng ama ko. Nang mapansin ng 7 halimaw na ito na wala nang kakayahang lumaban si Tatay at kamatayan na ang naghihintay, ay nagsiatrasan ang mga ito at nagwika ng, "Albularyo, ngayon ay paparamdam ko sa pamilya mo ang sakit ng mawalan ng pamilya." Sabay halakak ng mga ito at wala nang nagawa si Mang Fredo kung di patakbong palapit kay Tatay. Tinulungan niya itong umangat sa lupa. Bago umano umalis sa mga nilalang na ito, ay tumingin kay Mang Fredo at nagsalita ng, "Iparating mo sa pamilya niya, isusunod namin ang anak niya." Kasunod noon ay nagtakbuhan na paalis sa mga ito. Nagwika naman si Tatay ng, "Pare, salamat naman at hindi ka nila dinamay. Alam kong ako yung punterya nila. Gabayan mo sana yung inaanak mo," sabi ni Tatay. "Pare, kaya mo yan. Kayanin mo." Dahil sa hindi kaya ni Mang Fredo si Tatay buhati nun, nagawa pa daw niya na magnakaw ng karetela at kabayo. Pero ibinalik naman ito kinabukasan. Sa paglalahad ng kwento ni Mang Fredo, kita ko sa mukha niya na sinisisi niya ang sarili niya dahil wala siyang nagawa para matulungan ang aking ama. Yun ang kwento ni Mang Fredo sa akin at tanging pagluha na lamang ang nagawa ko. Nang matapos ang araw ng libing ng aking ama, kinabukasan din ay nagbitiw ako sa pagiging guro at tinalikuran ko ang kursong pinangarap ko simula pa ng bata ako. Kahit na ayaw ng nanay ko ay nabuo ang pasya ko na sundan ang yapak ng aking ama na isang mabuting manggagamot. Kinausap din ako ng Lolo Crisanto kung sigurado ako sa desisyon ko na maging albularyo. Taas na ako itong sinagot ng oo, pero Sir Seth, noong mga panahon na yun ay nabuo din ang galit ko sa mga aswang at kung ano pang nilalang ng dilim, lalong-lalo na sa mga nilalang na pumatay sa aking ama. Sa muli, lahat ng natutunan ko mula kay Tatay ay pinag-aralan ko ulit. Ginabayan ako ni Lolo at Mang Fredo. Halos lahat ay tinuro nila sa akin noon. Hanggang sa matutunan ko lahat ang dapat malaman at nang makita ng dalawa na handa na ako, may ibinigay sa akin si Lolo Crisanto na isang bato. Hindi naman ito kalakihan pero may kulay. "Apo, yan ang iniingatang yaman ng ating ninuno na ngayon ay ikaw na yung may tangan. Ingatan mo yan, apo ko." Tiningnan kong mabuti ang batong hawak ko na tinatawag ng lolo ko na mutiya. Sa paningin ko, Sir Seth, ay normal lamang ito na bato. Hanggang sa kumagat ang dilim at makatulog na ako. Nanaginip ako noon na napunta ako sa isang lugar na mala-paraiso ang dating. Naglalawakang kabukiran na mga bulaklak. Nagtataas ang puno na may mga ginintuang mga bunga. At sa isang puno ay meron akong naaninag na 2 nilalang na kumakaway sa akin. Para bang pinapalapit ako. Nang matanaw ko kung sino ang kumakaway, nakita ko ang Tatay Joselito ko. Nakasuot ito ng purong puti at nakangiti sa akin noon.
Kahit na alam kong panaginip lamang ang nakikita ko ay napatakbo kaagad ako at agad na payakap sa aking tatay habang umiiyak. Marami akong katanungan kay tatay pero ni isa ay hindi niya ito sinagot. Tanging pagngiti lamang ang tinutugon nito sa akin noon. At doon ko lamang napansin ang isang babae na napakaganda pero nakatingin lamang ito sa akin at walang kaimo-emosyon. Nagsalita ang babaeng ito. Edu, gusto ko lang sabihin sa iyo na naghihinagpis ako sa nangyari sa tatay mo, na ginagabayan ko ng mga panahong nabubuhay siya. Tinanong ko siya kung sino siya at nagwika ito ng, ako ang mutya na dating tangan ng ama mo, na ngayon ay tangan mo na. Gusto ko lang sabihin sa iyo na kung gagamitin mo ang mutyang yan sa paghihigante at sa hindi magandang gawain, hindi kita tutulungan. Napayuko ako sa pagkakatayo at nagwika ng, gusto kong magbayad ng pumaslang sa tatay ko. Edu, hayaan mo ang panahon ng magpasya sa kapalaran ng mga lapastangan. Wika ng babae. Kasabay noon ay ang paggising ko na umiiyak at nagsisisigaw habang hawak ang mutya. Dahil hindi ko man lang nagawang magpaalam sa aking ama, kahit na sa panaginip lang. Nang magising ang mga kapatid ko at nanay ko ay pinakalma naman nila ako. Sa pagdaan ng mga araw ay bumabalik na ako sa dating wisyo ko. Marami-rami na rin pumupunta sa bahay para magpagamot ng mga nakulam na barang na engkanto, sinapian na yanggaw at mga inaaswang. Meron ding mga nagpapahilot lang. Hanggang sa dumating na rin yung araw na kinuha na rin ng Diyos na may likha sa lahat si Lolo Crisanto sa amin. Lumipas pa ang taon at nagkaroon ako ng asawa, si Belen. Dahil sa may mga pamilya na ang mga kapatid ko at si nanay ay kinuha ng pangalawa kong kapatid para sa kanila tumira. Ako at ang asawa ko na lang ang naiwan sa bahay na yon. Naging maayos naman ang buhay namin dahil merong maayos na trabaho sa bayan ng asawa ko. At ako naman ay nagtatanim ng kung ano-anong gulay. Kaya kahit papano ay hindi kami nagugutom. Hanggang sa magdalang tao si Belen sa unang anak namin. Dahil likas na ang kasipagan ng aking asawa ay pumapasok pa rin ito kahit alam niyang nagdadalang tao na siya. Ang dahilan niya ay madali lang naman umano ng trabaho niya. Pinayagan ko naman ito dahil noong mga panahon na yon ay may mga tricycle na rin na bumabiyahe pa bayan at pauwi sa amin. Nang maglilimang buwan na ang tiyan niya ay halata na ang pagbubuntis niya. Dito na din nagsimula ang panggagambala ng mga aswang na hayok sa laman tao sa asawa ko. Isang gabi matapos kaming maghapunan ay nagkwento itong asawa ko na meron siyang napapansin na dalawang lalaki na laging nakatayo sa harapan ng pinagtatrabahuhan niya at lagi umanong nakatanaw sa kanya. Nung una, sinabihan ko lamang si Belen na baka naman may hinihintay lamang na iba at nagkakataon lamang na doon nagpapahinga. Di ba may tindahan doon sa tapat ng pinagtatrabahuhan niya? Dahil sa sinabi ko ay hindi na niya binigyang pansin pa ang mga napansin niya sa dalawang lalaking yon. Isang araw ay maaga siyang nakarating sa pinagtatrabahuhan niya. Sarado pa ito kaya ang ginawa niya. Nakiupo muna siya sa tindahan sa harapan. Nang makaupo ito doon ay nagsalita ang bantay na isang matandang babae no na, "Iha, malaki-laki na yung tiyan mo ah. Hindi ka ba nahihirapan sa biyahe sa pagparito at pagparoon? Baka makasama sa bata yan ah, yung panaybiyahe mo." Ngumiti naman ang asawa ko at sumagot ng, "Medyo sumasakit na nga minsan eh. Baka sa susunod na buwan, magpasa na ako ng bakasyon ko."
Sumagi sa isip niya yung dalawang lalaki kaya ang ginagawa niya, nagtanong ulit ito ng, "Nay, kilala mo ba yung dalawang lalaki na tumatambay palagi dito tuwing hapon?" Bagyang napaisip ang matandang ito. Sumagot ito, "Hindi iha eh. Pinaalis ko minsan kasi talo ng anghit nila yung salitang baho. Nakakahiya na din kasi sa ibang nabili dito pero matitigas ang ulo. Lagi nilang sinasabi na aalis din daw sila maya-maya. Aalis naman daw pag nakita na nilang naglabasan na mga tao sa pinagtatrabahuhan mo." "Sino kayang hinihintay nila, Nay? Ilang linggo ko na din kasi silang nakikita dito eh." "Hindi ko din alam, iha eh." Nang makita ni Belen na pwede nang pumasok sa pinagtatrabahuan, agad naman ito nagpasalamat sa matanda at nagpaalam na. Kinatanghalian ay nagkayayaan silang magkakatrabaho na sa labas na kakain ng pananghalian. Pumayag naman ang asawa ko at nang makalabas na sila, napansin na naman ni Belen ang dalawang lalaki na nakatingin. Dahil siguro hindi na niya matiis ay nilakasan niya ang loob niya. Bahala na umano kung mapahiya siya at tawaging tamang hinala. Pero naglakad si Belen palapit sa dalawang lalaking ito. At nang mapansin ng dalawang lalaki na palapit ang asawa ko, ay agad yumuko ang dalawa at nagsimulang maglakad paalis. Gusto pa sanang habulin ni Belen pero agad na siyang hinila ng kasamahan niya at tinanong kung saan pupunta. Sumagot naman ang asawa ko ng, "Yung dalawang lalaki kasi, ilang linggo ko nang napapansin na palaging nakatingin sa akin." Nagwika naman ang kasamahan niyang si Lolit, "Baka type ka lang." Napatawa naman ang isa pa nilang kasama na si Letty at ang nagsabi na, "Kadiri naman, buntis yung pinagpapantasya nila." Nagtawanan ng dalawa. Sumagot naman ang asawa ko na magsitigil nga kayo. Halina at gutom na rin ako. Nang matapos magtanghalian at pabalik na sana sila ng trabaho, napansin niya ang matandang may-ari ng tindahan na nakatayo sa labas ng tindahan niya. At nang makita si Belen ay agad umano siyang tinawag ng matanda. Pinauna na ni Belen ang dalawang kasamahan niya sa trabaho noon. At nang makalapit si Belen sa matanda, agad naman siyang hinila nito papasok ng tindahan. Naguluhan naman si Belen sa inasal ng matanda pero sumenyas ang matanda na huwag maingay kaya hindi na rin nagsalita ang asawa ko na yon. Inabutan si Belen ng isang supot na may laman nun. At nang tingnan ni Belen ang laman ay asin ang laman ng loob ng supot. Sumagot naman ang asawa ko ng, "Para saan to?" Mahina yung boses niya dahil nakasenyas pa rin ang matanda na huwag maingay. "Iha, kailangan mo yan. Alam ko na ang pakay ng dalawang lalaki na laging nakatambay dito. Mga aswang sila." Naniniwala naman sa aswang si Belen dahil nga isa akong manggagamot. Nagsalita ulit ang matanda. "Naririnig ko, iha, na pinag-uusapan nila nung una. Napapansin ko lang na pasinghot-singhot ang mga ito." Nang makalabas at nagsalita ang isang lalaki ng, "Napakabango talaga at nakakagutom," habang nakatingin sa'yo. Napansin umano ng matanda na titig na titig kay Belen ang dalawang lalaking yon. At doon napagtanto ng matandang babae na kakaiba nga yung dalawang yon. Nagpasalamat naman si Belen sa matanda. "Huwag ka po mag-alala, Nay. May protection po ako. Albularyo ang asawa ko." Doon nakita ni Belen na nakahinga ng maluwag ang matandang babae. Hinalalayan ito patayo. Bago lumabas ng tindahan ay nagpasalamat muli si Belen sa binigay ng matandang yon. Hanggang dumating ang uwian, napansin ni Belen na wala na doon ang dalawang lalaki kaya kahit papano ay nakahinga din siya ng maluwag.
Nang makarating ng pilahan ng sakayan ay agad nakasakay si Belen pero dahil punuan ng tricycle, naghintay pa siya ng ilang minuto bago makaalis nun. Nang tapikin siya ng isang babae sabay upo sa tabi niya. Nang tingnan naman niya kung sino, kumari pala naming si Susan nun, asawa ni Mario. Napapalo naman si Belen kay Susan sa braso at nagwika ng, "Mare, nakakagulat ka naman." Natawa naman si Susan at binati ang asawa ko sa pagbubuntis habang hinihimas-himas ang tiyan nito. Maya-maya pa ay may sumakay sa likod ng driver. At nagsabi na ang driver ng lalarga na. Sa biyahe ay panay kwentuhan nila Susan at nang mapadaan sila sa medyo madilim na daan. Bigla na lang nakaamoy si Belen ng nakakasulasok na kung anong bagay nun. Ito rin ang naging dahilan kung bakit biglang sumakit ang tiyan niya. Tinanong naman ni Susan kung ano ang nangyari. At sinabi naman ng asawa ko na nakaamoy nga siya ng babaho. Takang-taka naman si Susan dahil wala naman umano siyang naaamoy na hindi maganda nun. Maya-maya pa ay pumara na rin si Susan para bumaba. At nakita naman ni Belen si Mario na nag-aabang sa kanto. Nang makababa ay madali ang kinamusta ni Mario si Belen. Sinabihan pa ang driver ng tricycle na magdahan-dahan sa pagmamaneho dahil buntis ang sakay nun. Tumango naman ito at nagpaalam na ang asawa ko kay Mario at Susan. Nang malapit na si Belen sa babaan niya ay narinig niyang pumara ang sakay sa likod at bumaba. Na agad namang pinagtaka ng driver at ni Belen. Dahil sa binabaan ng lalaki ay wala namang kabahayan kundi mapunong lugar lamang. Hindi na ito binigyang pansin pa ni Belen dahil malapit na rin siya sa babaan niya. At nang makarating na nga ng kanto ng baryo namin ay nakita pa ni Belen si Mang Fredo, na ninong ko, na nakikipagkwentuhan sa mga nagiinom sa kanto. Agad naman din nagmano ang asawa ko kay Mang Fredo. "Nak, hindi ka ba susunduin ni Edu? Madilim na sa daanan mo papasok ah." Sumagot naman ang asawa ko ng, "Hindi po nong." Tumayo si Mang Fredo at sinabihan ng mga kakwentuhan ng, "Diyan na kayo at ihahatid ko muna itong asawa ng inaanak ko." Tumanggi na si Belen na magpatid at nagsimula ng maglakad sa lugar namin. Kahit malayo-layo ang mga kabahayan at madilim nun, sa ulo naman ng asawa ko ang daan. Sa paglalakad niya ay nakaamoy na naman siya ng nakakasulasok na amoy. Kasabay nun ay ang pagharang sa kanya ng dalawang naglalakihang aso. Nagbabaga ang mga kulay pulang mga mata ng mga ito. Agad namang napaatras si Belen dahil alam niya umanong hindi mga normal na aso ang nasa gitna ng daanan na yon. Doon ay nilabas niya sa bulsa niya ang proteksyon na binigay ko sa kanya, na siyang naging dahilan sa pag-atras ng dalawang nilalang. Pinagmumura ni Belen ang mga ito, at doon lamang din niya naalala ang binigay sa kanyang asin ng matandang babae. Agad niya itong isinaboy kasabay ng pagsigaw niya at paghingi ng tulong nun. Pero tila walang nakakarinig sa mga sigaw niya, at mabilis din na nakakaiwas ang dalawang naglalakihang aso. Kahit na anong hagis ang gawin niya. At nang maubos ang asin na bigay sa kanya ay akmang aatakihin na siya ng may sumigaw ng, "Walang hiya talaga kayong mga aswang!" Kasabay ng pagtaga sa isa sa dalawang aswang na ito. Agad namang tumumba at nangisay ang aso, dahilan para mapaatras pa ang isa nun. At nang lingunin ito ni Belen, nakita niya si Mang Fredo. Hindi ko man natulungan ang kaibigan ko dati, Belen. Kahit ngayon man lang ay makabawi ako. Ewan ko lang kung tatagal ang mga ito sa tansong itak. Mga demonyo yung mga yan. Mabilis na tumakbo paatake ang natirang aso pero
agaran namang nakailag si Mang Fredo. Agad niya itong nataga sa unang paa, dahilan ng pagkaputol nito. Naghihihiyaw naman sa sakit ang aswang habang patakbo palayo nun. Nang nakalayo na ang nilalang, agaran namang tinulungan ni Mang Fredo si Belen at tinanong kung may galos ba siyang natamo. Sumagot naman ang asawa ko na wala, pero medyo sumakit lamang ang tiyan nito. Nagpasalamat naman ito kay Mang Fredo. Alam kong may sumusunod sa'yo, dahil naaamoy ko ang sangsang na dala mo, kaya nang tumanggi kang magpahatid, palihim kitang sinundan. Dahil dito ay tuluyan ng hinatid ni Mang Fredo si Belen hanggang sa bahay. Agad naman lang naikwento sa akin ang pangyayaring yon. Napamura na lamang ako sa mga narinig ko at nagpasalamat kay Mang Fredo. Anak, kahit ngayon lang makatulong ako. Noong mga panahon na kailangan ng tatay mo ng tulong, hindi ko nagawa. Huwag kang mag-alala, anak. Babantayan ko kayo hanggang sa huli ng hininga ko. Lubos naman akong nagpasalamat sa ninong ko at bago ito umalis, ay sinabihan ako na lagi kong sunduin ang asawa ko sa kanto. Lalo na't gabi na ito nakakauwi. Tumango naman ako at nagpasalamat nun. Kinabukasan ay nagimpal kami ng asawa ko dahil nang ihatid ko sa sasakyan sa kanto si Belen. Narinig namin ang balitang wala na si Mang Fredo. Natagpuang patay at wakwak ang tiyan nito at mukhang hindi kalayuan kung saan ang bahay niya. Dahil doon ay hindi na pumasok sa trabaho ang asawa ko. Mabilis kaming naglakad patungo sa bahay ni Mang Fredo at doon ko nakitang nag-iiyakan ng asawa at anak ng ninong ko. Nang tanungin ko kung nasaan ang katawan ni Mang Fredo, kinuha na ito para dalhin sa morgue. Nagtanong ako kung ano ang nangyari pero wala akong nakuhang sagot. Kinahaponan ay dumating ang katawan ni Mang Fredo na nasa loob na ng ataol. Hindi ito pinagbubuksan dahil hindi daw namin magugustuhan ang makikita namin noon. Nang may ayos ang ataol sa pagbuburulan, nakiusap ako sa asawa ni Mang Fredo na kung pwede ko bang silipin kahit sandali ang katawan ng ninong ko. Pumayag naman ang ninang Sir Seth. Nang binuksan ko ang ataol, kusang tumulo ang mga luha ko dahil halos hindi ko na makilala ang itsura ng ninong ko. Sa mga nakikinig ay pasensya na dahil nang makita ko ang mukha niya, bakas sa kaliwang mukha ang mga kalmot at sa kanang bahagi naman ay wala na. Gusto kong magwala pero tanging pagluluha lamang ang nagagawa ko. At sa 7 araw na burol ng Ninong Fredo ay hindi ako umalis hanggang mailibing ito. Dahil sa nangyari kay Mang Fredo, nagkaroon ng oras na sinisisi ng asawa ko ang sarili niya sa pangyayaring yon. Dumaan ang mga araw at bumalik din sa normal si Belen. At na mag-6 na buwan na ang tiyan niya. Nagpasya na siyang magpasa ng bakasyon sa trabaho. Naging katuwang ko siya sa pagtatanim at kalaunan ay kinahiligan niya rin niya ito. Isang umaga, naramdaman kong ginigising ako ni Belen at sinasabihan akong sumasakit umano ang tiyan niya. Nung una, tamang hinala pa ako dahil akala ko inaaswang na naman. Pero nang tingnan ko, normal naman pala, kaya sa klinik sa bayan ko siya dinala. At sabi ng nurse, normal na sintomas lamang umano ang pagsakit ng tiyan, lalo na't nalalapit na ang kabuwanan. Sadyang naglilikot na ang sanggol sa tiyan. Natuwa naman ako dahil sabi pa ng nurse ay malusog umano ang bata sa loob ng tiyan. Matapos kaming magpakonsulta sa klinik, napagpasya namin mag-asawa na dumaan ng simbahan para makapag-alay ng panalangin sa Diyos. Hindi naman ito tinutulan ng misis ko.
Matapos makapagsimba ay nagpasya na kaming umuwi at sa paglalakad namin patungong sakayan, naramdaman kong tila may nagmamasid sa amin nun. Dahilan para maging alerto ako. Maraming tao nun. Binulungan ko si Belen na kumapit lamang sa akin at merong nagmamanman sa amin. Agad naman itong ginawa ng asawa ko. Hindi naman ako nagpahalata na nagpalinga-linga ako sa paligid. Bigla naman akong nagulat nang may bumangga sa akin at nang tingnan ko ito. Nakayuko ang lalaking yon. Agad itong humingi ng paumanhin nun bago ito lumagpas. Nakita kong nakangiti ito at agaran na naglakad palayo. Napansin ko naman kaagad na putol ang kaliwang kamay nito. At dun, Sir Seth, naalala ko agad ang kwento ni Mang Fredo na ang nakasagupa niyang aswang bago ito nakatakas ay nataga niya. Susundan ko pa sana ito para komprontahin pero mabilis itong nawala sa paningin ko. Kinagabihan, habang kami ay nagpapahinga, narinig ko ang isang pamilyar na boses ng isang babae. Sabi nito, "Edu, mag-iingat ka. Nandyan sila." Kasabay nito ay ang pag-alinsangan ng paligid at pananakit ng tiyan ni Belen. Ramdam kong merong kung ano na nag-aabang sa labas ng pamamahay ko. Sinarado ko ng mabuti ang mga bintana nun at nilagyan ng mga bagay na pangproteksyon. Nang walang ano-ano, ay may biglang bumagsak na kung anong mabigat na bagay sa may bubungan. Agad kong sinigawan ito na alam ko kung anong nilalang siya. Sinabihan ko na kaagad si Belen na wag lalabas at haharapin ko kung ano man ang nasa labas ng bahay na yon. Bagamat hindi ito pumayag ay hinalikan ko ito sa noo. Kailangan ko silang harapin, Belen, para matapos ng panggagambala ng mga demonyong yan. Nang makalabas ako ng pintuan, Sir Seth, ay tumambad sa akin ang 3 naglalakihang kalabaw. Nagsalita ang isa sa mga ito. "Lumaki na ata ang ulo mo, bata, at gusto mo nang sundan ng ama mo." Dahil sa sinabi nito, ay bumalik sa alaala ko ang araw na naabutan kong wala ng buhay ang tatay ko. At sigurado akong may kinalaman o alam na mga nilalang na nasa harapan ko yon. Agaran akong nag-usal ng mga dasal at nakita kong naging mas agresibo ang 3 nilalang. Mabilis na pasugod sa akin ang mga ito pero bago mangyari yon, sa maniwala man kayo o sa hindi, nagliwanag ang mutyang tangan ko kasabay ng malakas na hangin dahilan para mapatalsik ang 3 naglalakihang kalabaw na yon. At doon na rin ako nagkaroon ng pagkakataon para umatake kaagad. Nataga ko ang isa, pero mabilis namang nakaiwas ang 2. Nag-uusal na rin ako ng palipad hangin pero sa hindi ko malaman na dahilan. Parang hindi ito ume-epekto sa mga aswang. Walang ano-ano ay narinig kong sumigaw ang asawa ko. "Edu, sa likod mo!" Sa paglingon ko ay pasugod na sa akin ang isa na para akong babanggain nun. Dahil sa tulong ng mutya na tangan ko ay nagawa ko itong salubungin ng isang suntok. Dahilan para bumagsak ang nilalang na yon. Agad ko namang naitusok ng itak sa leeg at dahil sa ginawa ko ay lalong nagalit ang 2 natirang nilalang. At sabay na pasugod sa akin nun. Nang walang ano-ano, magkakasunod na putok ng baril ang narinig ko. At bigla na lamang din natumba ang isa sa 2 pasugod sa akin nun. Nakita kong napahinto ang natirang aswang. At doon na rin ako nagkaroon ng pagkakataon na pagtatagain ang mga yon.
Naririnig ko ang boses ni Mario na sumisigaw ng, "Pare, huwag mong tigilan hanggat hindi napapatay ang mga yan." Ginawa ko naman yun dahil sa galit na nararamdaman ko. Nang makalapit si Mario, agad naman niya akong pinatigil. Kasabay noon ay natanaw kong palapit na din si Susan na kalong-kalong ang bunso nilang anak, kasama ang ibang kababaryo namin na palapit na din sa bahay namin. Agarang sinunog ng mga kababaryo namin ang 3 aswang na wala ng buhay noon. Nagpasalamat naman ako kay Mario sa tulong pero natanong ko siya kung bakit siya naroroon sa amin at kasama pa niya ang asawa at anak niya. Natawa na lamang din ako sa sagot niya. Pupunta daw talaga sila dahil ipapahilot nila ang bunso nilang anak noon. Dahil napilayan umano ang mga ito. At nang tanungin ko naman kung bakit kasama nila ang mga kababaryo namin, sumagot naman ang isa sa mga ito na nang narinig silang nang magkakasunod na putok na baril noon na nagmumula sa bahay namin ay napabangon sila para tunguin ng bahay namin para malaman kung ano ang nangyari. Nang natahimik ng paligid at nakasigurado na wala na kung anong mangyayari noon, nagkanya-kanya nang nagpaalam ang mga kababaryo namin na pinasalamatan ko naman ng lubos. Ganon din kay Mario na kung hindi dumating ay malamang hindi pa rin ako tapos sa pakikipagtuos sa mga nilalang na yon. Nang matapos ang panghihilot ko, nagpasya silang mag-anak na sa bahay na rin magpalipas ng gabi, na kinatuwa naman ni Belen. Lumipas ang mga buwan at nakapanganak ng maayos ang asawa ko. Pinangalan ko sa aking anak, sa aking panganay na anak, ang pinagsamang pangalan ng aking ama at lolo, Jose Crisanto. At dadating din ang panahon na siya rin ang magmamana sa yaman na iniingatan ko, tulad ng pag-iingat na ginawa ng mga ninuno ko. Pero syempre, hindi ko rin siya pinipilit. Hahayaan ko lang na paniwalaan ng mga dapat niyang paniwalaan at tahakin niya ang daan na pinapangarap niya. Hanggang dito na lamang, Sir Seth. Maraming salamat kung sakaling mabuhay pa ako ng matagal, ay ikikwento ko naman ang mga tungkol sa mga kulam, barang, at higit sa lahat, ang pagtanggal ng sumpa sa pagiging aswang, na isang beses ko lang nagawa sa kasintahan ng kaibigan ng apo ko, na tinuring ko na rin na tunay na apo. Maraming salamat mga kagilaw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. So gusto magpa-shoutout, message nyo sa Facebook page, sa Instagram at email na nakalagay sa description ng bawat story. Iwasan natin yung shoutout request sa comment section dahil hindi natin siya ina-acknowledge, okay? Shoutout sa mga nag-renew ng kanila membership sa YouTube. Happy 1 month Michael Di Guzman and Rowena Catalan. Happy 2nd Joseph Esteban. Happy 4th Ron Ross. Happy 7th Ina Chick. Happy 8th Ashes of Roses and Miriam Pilaes. Happy 9th Michelle Blando. Happy 11th Vanessa Ann Quintos. Happy 14th Laythins and Leticia Suzuki. Happy 16th I Mills. Happy 24th Jainan Alisa Bernal. Happy 25th Elaine Almira. And happy 27th Cairo Sarankin. Sa mga nag-message naman, shoutout kay Emil Arugante. Good day po, Sir Seth. Pa-request naman po. Pag-greet po ng birthday ko, 26. Happy birthday. From Esparza, Salamuding Mayat. Happy birthday. Sir, pa-shoutout kami ng asawa ko, Johanna Erica Narag and Straff Toledo, silent listener from Taiwan. Salamat and more power sa page mo. Thank you. From Cherry Ann, Sir, pa-shoutout naman po sa boyfriend ko, kay Elmer. Ginawa niya na po kasing pampatulog yung mga kwento mo. Thank you po. Magandang araw, Sir Seth. Pwede po magpa-shoutout. Palagi po kami nakikinig dito sa Marikina Public Market. Pa-shoutout po sa Best Lumpia Rapper at sa mga kasama ko si Sir Kuya Dong
Rudy Paddy Bato, Paddy Bello, at sa aming sponsor, Maring Edoy. Thank you, Sir Seth. God bless, and more horror stories pa from Joseph Ocampo Garcia. Mga kagiling, maraming salamat sa inyo. Bukas ulit.